Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang napakalaking usapan dito sa mundo ng crypto. Sapagkat sinasabi po ng ilang eksperto na si XRP ay posibleng umabot sa presyo na 3-digit or higit $100. Marami pong traders at investors ang nagulat sa ideyang ito, pero ay ayon po sa analysis, may mga dahilan kung bakit hindi ito imposible. Kaya pag-uusapan po natin dito ang liquidity characteristics ng XRP, ang posibleng epekto ng ETF, at kung paano po makakatulong ang institutional investors para maabot niya ang ganitong antas or price levels. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung bakit pinag-uusapan ang posibilidad ng 3-digit XRP. Ayon po sa mga analyst na lumabas sa Paul Baron Network podcast, si XRP ay may kakaibang liquidity multiplier. Ibig sabihin, kahit maliit na halaga ng capital inflows ay kayang magdulot ng napakalaking pagtaas sa kanyang market capitalization. Sa market impact, kapag naulit po ang ganitong pattern, hindi kailangan ni XRP ng trilyong dolyar na investment para maabot ang $100. Mas realistic po ang posibilidad kung papasok ang 100 hanggang 300 billion dollars na cumulative inflows. Ano naman po ang ibig sabihin ng liquidity multiplier ni XRP? Base po sa data mula sa CoinGlass, nakita po ng analyst na si Zach Rector na noong November rally ni XRP, kahit inflows na nasa tens of millions of dollars lang, nagresulta ito ng expansion sa market cap na nasa tens of billions. Kaya sa loob po ng 30-day sample, nakita ang multiplier mula sa 50 to 1 hanggang halos 900 to 1. Kaya sa market impact, kung mananatili po ang ganitong multiplier behavior, sapat na ang ilang daang bilyong dolyar para itulak ang presyo ng XRP sa 3-digit na range. Ito po ang magbabago sa pananaw ng maraming traders na dati ay naniniwalang kailangan ng $6 trillion market cap para maabot ang $100 na presyo. Ngayon ay kailangan ba talaga ng trillions para makarating sa XRP sa $100? Ayan, sabi po ni Rector, hindi na kailangan ng trillions na investment para maabot ang $100. Bagkos sa cumulative inflows na $100 billion hanggang $300 billion, posibleng umabot po sa XRP sa 3-digit. Ito ay kabaligtaran sa karaniwang argumento na imposible pong maabot yan dahil sa laki ng circulating supply ni XRP. Sa market impact, ang pagkakaroon po ng mas realistic na target ay maaring mag-udyok ng mas maraming investors na sumama, lalo na kung makakakita sila ng konkretong ebidensya na kayang gawin ito ni XRP. Yan, dito naman po tayo sa ETF. Ano naman po ang papel ng ETF sa pag-angat ni XRP? Isa po sa pinakamalakas na posibleng driver ay ang XRP Exchange Traded Funds or ETF. Ayon po kay Rector, pwedeng magkaroon ng inflows na $10 hanggang 20 inflows na 10 to 20 billion dollars sa unang taon ng XRP ETF. Mas mataas ito kumpara sa conservative estimate ng JP Morgan na 4 to 8 billion dollars lamang. Sa market impact, kapag naaprubahan po ang XRP ETF, malaki po ang tsansa na pumasok ang institutional money sa unang taon pa lang. Pwede pong magdala ito ng presyo ni XRP sa 20 to $30 at mas mataas pa sa mga susunod na taon kung lalaki ang demand. Ano naman po ang sinasabi ng ibang industry leaders tungkol dito? Ayan, si Steven McClurg ng Canary Capital ay nagsabi na pwedeng umabot po sa $5 billion ang pumasok sa loob ng unang buwan ng XRP ETF launch.
Ayan, sa pananaw po ni Rector, sa base case scenario ay $20 to $30 sa XRP sa taong 2026. At posible po siyang lumampas sa $100 kung magpapatuloy po ang adoption ng ETF. Kaya sa market impact, ang ganitong projection mula sa mga industry leaders ay nagdadagdag ng kumpiyansa sa mga traders. Kapag nakita po ng market na seryoso ang institution sa XRP ETF, mas malaki po ang tsansa ng long-term bullish trend. Bukod po sa ETF ay ano pa ang pwedeng magtulak sa presyo ni XRP? Ayan, ayon naman po kay Ginoong Paul Baron, hindi lang ETF ang posibleng catalyst. Mayroon ding US legislation tungkol sa digital asset market structure at ang patuloy na pagsisikap ni Ripple na makakuha ng banking license. Kapag nagsabay po ang mga developments na ito, mas lalo pang lalaki ang posibilidad ng $50 hanggang $100 target na presyo. Kaya sa market impact, ang regulatory clarity at saka banking license ay magbubukas ng mas malawak na paggamit kay XRP bilang legit na asset sa loob ng traditional na finance. Ito po ay magbibigay ng mas matibay na base para sa kanyang presyo. Ano naman po ang papel ng institutional investors at saka retirement funds? Sinabi ni Ginong Rector na ang mga retirement accounts gaya po ng 401k ay maaring mag-release ng $8 to $12 trillion papunta sa crypto markets. Kahit maliit na fraction lang ang mapunta kay XRP, sapat na ito para magdulot ng napakalaking pag-angat. Ang financial advisor na si Rick Edelman ay dati ay cautious pero ngayon ay nire-recommenda na ang allocation ng 10% hanggang 40% sa digital assets. Sa market impact, kapag pumasok po ang retirement at saka institutional money, magiging isa sa XRP sa pangunahing makikinabang. Ito ay magpapataas hindi lang ng presyo kundi pati ng kanyang long-term stability bilang isang reserved asset. Ano naman po ang position ni Ginoong Rector tungkol dito? Yan, si Rector mismo ay naghayag na higit 90% ng kanyang personal holdings ay nasa kay XRP. Para sa kanya, si XRP ay hindi lang simpleng speculative trade kundi isang long-term reserve. Pero nagbigay din po siya ng babala na mananatili ang malalakas na volatility. Pwedeng magkaroon po ng malalaking gains pero kasunod nito ay mabilis ding corrections. Kaya sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa isang analyst ay nagpapakita na kahit bullish po ang projection, hindi natin dapat kalimutan bilang mga traders ang risk management dahil posible pong sumabay ang malalaking swings. Yan bilang panghuli. Para po sa akin, ang ideya na si XRP ay posibleng umabot sa 3 digits ay mukhang ambisyoso pero may basihan. Ang kanyang liquidity multiplier, posibleng ETF inflows, institutional adoption at regulatory clarity ay naglalagay po sa kanya sa isang natatanging posisyon. Sa kabilang banda, ang kanyang presyo ay hindi aangat ng diretsyo pataas. Mararanasan po natin ang matitinding volatility na kailangan ng pasensya at tamang strategy. Kaya sa aking opinyon, si XRP ay hindi lang basta speculative coin kundi isa sa mga pinakamalapit na crypto na makaka-integrate sa global finance. Kung magsama-sama ang ETF, institutional money at regulatory clarity, may posibilidad po na makita natin sa XRP sa 3 digits sa loob ng susunod na mga taon. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.